Alam mo, dito sa pagdadrive ko nitong motor ko, ito talaga ang weakness ko. Hindi talaga ako maka-overtake sa mga ganyan. Siguro ito na yung ano ng 400cc o sa driver's fault na hindi talaga hindi ko kaya. Pero ako mismo nahihinaan sa hatak niya. Parang ang tagal niyang mag-react. Hindi ko alam kung dahil ba yun sa dahil ang silinyador niya ay hindi cable. Hindi ko alam, kaya parang hindi ko alam. Ang isa sa padayat ako ngayon kasi magde-deposit ako ng sa bank kasi delikado na, baka tumalbog na naman yung cheque. Hindi ko close daw nila yung account ko. Bukod pa doon ay ako ay bibili ng jacket para dito safe naman ang pagdadrive. Wala akong gloves, bibili na rin ako ng gloves na dapat matagal ko nang binili yun. Para akong tanga. Dahil nga pala sa bagyo, nagkaubusan yung pangarap kong tawag dyan, yung pangarap kong EcoFlow. Sayang, ngayon wala nang promo. Na sold out kung kailan ako bibili na sana. Ang isang reason yun ba't hindi ako makabili-bili, dahil gusto kong bumili rin ng Osmo 360. Yan ang isa sa mga problema ko. Kaya hindi ako makabili-bili niyan ng EcoFlow kasi natutorn ako kung alin ba yung mas lagi kong gagamitin, yung Osmo 360 o yung EcoFlow. Sa paningin ko naman, mas lagi kong gagamitin yung camera na 360 kasi lagi ako nagmomotor. Kaso importante rin naman sa akin yung EcoFlow kasi hindi mo alam kung kailan may babagyo. Tapos dito naman sa ba't ko naman gusto yung 360 kasi gusto ko magbigay ng iba't ibang perspective para hindi laging isang POV na lang lagi ang nakikita. Yun kasi ang ko ay parang, pero tingin ko kaya naman ng isang POV lang naman, matitiis ko naman yon. Kaso parang hindi lang talaga siguro ako creative. Yun lang ang problema ko siguro. Naghahanap lang ako ng rason na bumili, pero hindi ko pa alam. Lagi ko naman tinatry yung ganong bagay, iba-iba. Pero sana nga gusto ko rin magaya yung ibang content creator na hindi bara-bara yung ginagawa nila. Yung magaganda talaga, yung parang yung mga vlogger na a day in my life as a working student, parang mga gano'n na yung nagbukas lang ng ref, nagpisa ng itlog. Ang gagaling, parang gaganda ng, alam mo yung parang napakasimple lang naman ng ginagawa nila, pero parang pag pinanood mo, wow, ang galing naman niya, parang gano'n. Gusto kong magaya yon. Meron akong nirecord na mga ganong ibang bagay, kaso hindi ko pa alam kung kung okay ba siya. Ay, may buwan sa likod ko. Walang helmet sila kuya. Dapat talaga nag-helmet dito sa atin. Ano kaya ang magandang parang campaign na naengganyo ang mga taga-Paracale na mag-helmet? Kasi syempre, gets naman natin na pag nilagyan mo ng polis at may manghuhuli, matik yun na mag-helmet yan. Pero maganda sana parang maging na rin ang mga taga-Paracale na for safety purposes. Ano kaya magandang campaign na ganyan, no? Minsan bakit sa ibang lugar gets naman natin na dapat talaga mahigpit yung batas sa ganyan. Ay, patay na. Ano yun? Biglang umano yung sasakyan natin, biglang gumewang. Pahinga muna. Tingin ko kilala ko to, itong botedyaryo na to. Pakiramdam ko siya yung nakabili ng motor.
Dito na naman tayo sa ano, magandang kalsada sa Labo. Testingin muna natin to. Wala na, kasi dito hindi na ako pwede magpabilis dito sa part na to dito kasi sira na yung mga kalsada. Imagine niyo hindi pa siya ganyan ka laspag gamitin, sira agad siya. Makikita naman ninyo dito. Magpabilis dito. Ang problema lang, hindi ko kabisado dahil hindi ko may palikuyan dyan. Ay, ayan na nga oh. Ito na yung sinasabi ko. Mga sira agad yung kalsada. Ayan oh. Ayan, nababakbak na agad. Ayan, may swimming pool na. Tinanggal yung tubig. Ayan, ayan. Matagal na naman yan. Grabe naman. Na-unlock nila yung glitch sa system na only money. Kumbaga sa game, glitch yan. Ewan ko kung substandard o masyadong, hindi ko alam. Wala, kung nag-engineer lang sana ako or kung ano mang course yan. Ano, patibayan na yan. Oh. Bulok. Yung magandang kalsada, gigibain. Ibagat ang, ewan, kainis. Bigla akong kinabahan mukhang uulan Hindi naman siguro. Pwede naman kasi magkotse, nagmotor pa ng malayo. Bano pa nga, bano pa ako, bano pa. Yung lagi kong sinasabi sa asawa ko, dati nasa mindset din talaga nasa mindset din talaga ang kung paano ka uunlad or kung paano ka makakaipon ng marami. Kasi dati frustrated ako masyado kasi ipon ako ng ipon para makabili nga nitong motor. Tapos ang dami niyang aberya sa buhay, ganon. Hindi pa nasabi ko na sa ibang video ko kung anong reason. Ngayon, ang napansin ko naman, dati kasi masyado akong grind. Marami akong maling desisyon din nun. Hindi, may mga nasa harap ko na nga yung high income na pera. Parang nabulag ako na magmadali na maka-earn ng pera. Kaya parang lahat ko sinusubukan. Ngayon, nung bago ako makabili, nag-focus na lang ako doon sa kung saan ako kumikita, nag-focus ako sa cash, ng savings, yung mga investment ni lesson, tinaasan, alam mo ang tinaasan ko yung mga bigay-bigay sa mga nanghihingi ng tulong. Pero hindi naman malaki, yung sakto lang. Kumbaga kung dati, example lang pa, kung dati piso, 5 piso na ngayon, parang ganon. Pero yung amount, hindi ko nasasabihin. Basta parang mas mataas kesa dati. Parang dati, iniisip ko, konti lang ang ibibigay ko sa kanila kasi sa mga nanghihingi ng tulong, kasi sabi ko nga gusto ko makabili ng dahil gusto ko nga makabili ng motor. May dumikit sa akin lalaking nakaklik. Kinabahan ako doon kaya parang binibilisan ko ngayon dahil kinakabahan ako na dumikit siya sa akin. Ang click, kahinaan ko yun dahil mabilis. Ngayon, ang nangyari na nga, dati
nagpo-focus ako sa wag, walang less ang palabas, bawasan ang palabas na pera kasi nga gusto ko makabili. Mas lalong hindi ako nakakaipon. Tapos nito ngang bago ako makabili, ang ginawa ko ng parang ko bahala na. Ang ginawa ko, na lang ako, nag-focus sa negosyo na isa, dalawa, tapos focus sa cash, tapos ano ba yun, tumulong, mas dinamihan ko yung tulong. Ngayon, mas ang napansin ko lang habang mas tumutulong nang bukal sa loob nang walang kapalit, parang mas yung pera nawalan ka lang dahil nag-donate ka, ito yung nawala sa'yo, pero yung kapalit mas sobra. Alam mo yun, yung parang sobra, kaso minsan naman hindi ko naman lahat pinagbibigyan kasi nga yung iba naman is naman na mapupunta sa wala, kaya parang sinasala ko lang din naman yung tinutulungan. Kinakabahan talaga ako. Meron talagang tumabi sa aking click kanina. Tapos meron na siyang chance na para overtake. Napatayan ako ng makina. Tinabihan niya pa rin ako. Tapos ngayon parang nakasunod pa rin. Parang ewan ko. Paranoid lang siguro ako. Naano tuloy ako dun sa video ko kanina. Ewan ko lang kung na-capture siya kanina nung namatayan ako, tapos para nasa likod pa rin kasi siya. Ngayon hindi ko alam kung exhibitionist lang ako, talagang nagpara overtake na ako. Natatakot din naman ako magpara exhibition, hindi ko naman siya forte, tapos solid white line pa sorry, ano ko na at tawag dyan, bibilisan ko na. Nung isang araw, yung mga posting yan, mga nakatumba yan kahapon. Nung isang gabi, yan, mga nakatumba lahat yan. Ang bilis naman ng Kanoreco itayo. Ayan, parang may nakasunod pa rin. Ang bagal ko talaga. Bakit natuloy ang video ko? Magkaiba na tuloy yung topic. Kakainis. Ako napapraning. Pero pag baka magnanakaw ng motor. Duda ako sa galaw na. Kaya wala na yung click. Kung may signal lang sana, makakatawag ako, makakapagkwento ako sa asawa ko. Nasira tuloy yung riding experience dahil dun sa kanina, yung nakadalawang tabi kasi siya sa akin, na paranoid tuloy ako. Hindi muna ako dadaan doon sa diversion, baka nandun ang mga hold-upper.